Ako si SB, Sam Versosa. Lumaki sa hirap, nag-aral, at nagsumikap. Kaya ngayon, nais kong ibalik ang oportunidad at pag-asa sa mga taong nangangailangan at nangangarap magbago ang buhay. Pilihan nyo yung mga size nyo. Bibigay pa kami sa'yo na. Ako si SB, Sam Versosa. Ilang beses na tayong sinubok ng trahedya. Ilang beses na ring hinamon ng pagkakataon ang katatagan ng bawat isa. Ayun, may lumalangoy. Kuya Dani. At sa bawat unos na nagdaan, panibagong hamon, panibagong pagsubok, ang pilit nating nilalabanan at matapang na hinaharap. Ito po yan, i-rescue lang po ng ating karonda. Yun no? Oo, apaw na. Ayun na. Rescue na. Patulong. Nitong July 24, muli tayong sinalanta ng habagat na pinalakas pa ng magkasunod na bagyong Butchoy at Karina. Base sa report ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, umabot na sa 39 ang bilang ng mga namatay. Sa Metro Manila, kung saan nakaranas ng pinakamatinding pinsala, 15 ang kumpirmadong nasawi. Malawakang pinsala rin ang dinala nito sa mga infrastruktura na umabot sa halagang 4.26 bilyong piso. Sa buong bansa, halos 1.32 milyong pamilya o mahigit 4.84 milyong katao mula sa 4,227 barangay ang naapektuhan ng pagkasira ng 2005 na kabahayan. Dahilan para magdeklara ng state of calamity sa 180 na lungsod at munisipalidad. Sa mga panahong lubog tayo sa problema, isang bagay ang angat na angat sa puso ng mga Pilipino, ang diwa ng bayanihan. At isa rin ito sa mga matagal na nating isinasabuhay simula nang mabigyan tayo ng pagkakataong umalalay kung saan tayo mas kinakailangan. Kaya sa pagkakataong ito, muli tayong kumilos para magatid ng tulong sa mga taong lubos na naapektuhan. Miyerkules, hindi pa man natatapos ang hagupit ng bagyo, nagtipon-tipon ang Dear SB Team para planuhin ang isasagawa nating relief operation sa Maynila. Bawat aspeto ng tulong na maaari nating ibigay, pagkain, inumin, gamot, inaral nating maigi para makapaghatid ng angkop at agarang saklolo. Personal nating ihahatid ito sa mga kababayan nating patuloy na umaasang makakabangon sila sa malagim na trahedya. Ilang piraso lahat to? Bali 150 pieces. 150 times 20, magkano yun? 3,000 pesos. Papakyawin ko na lahat to, ha? Pamigyan na natin doon sa lahat ng mga kababayan natin. Oh, bigyan mo lahat ng ice cream, lahat na nakapila dyan. Mga nainitan, bigyan nyo ng ice cream. Kasi alam ko nainitan kayo. Ice cream para sa lahat. Walang oras na sinayang ang Dear SB Team para mag-organisa ng malawakang relief operations sa ilang lugar sa Tondo, Manila na halos nilunod ng rumaragas ang baha dahil sa pag-apaw ng tubig mula sa sibol. Matapos humupa ng baha, agad kaming sumugod sa distrito ng Delpan para mag-abot ng kaunting tulong sa mga kapuso natin doon. Damang-dama sa kanila ang pag-asa sa kabila ng matinding takot at pangamba. Kung may bahay pa ba silang babalikan matapos itong malimas ng baha? Sunod naming pinuntahan ng Baseco Compound.
kung saan mahigit kumulang 30,000 katao ang nasalanta ng baha na halos umabot sa hanggang leeg. Kasama ang kanilang mga tahanan, sasakyan at kabuhayan. At sa pagkakataong ito, dinagdagan pa namin ang tulong na maaari nating ibigay. Bukod sa food packs, dinala rin natin ang SV Mobile Clinic sa Baseco Compound para sa kumpletong check-up, laboratory, X-ray, ECG at iba pang mahalagang body scans at laboratory equipment. Kasama rin ang ating mga trusted volunteer doctors para masiguradong ligtas ang mga Manileño mula sa mga sakit na maaaring naidulot sa kanila ng pagbaha gaya ng lagnat, impeksyon mula sa sugat at hypertension sa mga nakakatanda. So nandito tayo sa may Baseco Compound at kasama namin itong mga kababayan natin sa Baseco. Kanina pa ho sila nakapila. Ba't kayo nakapila? Ayuda daw. So may mga dala tayong food packs na ilan sa mga paborito kong mga pagkain para at least makapagbigay ho ng konting ngiti at ligaya sa mga kababayan natin. Libreng gamot, libreng t-shirt, lahat libre. Mag-enjoy kayo ha, masasarap na pagkain yan. May kasama t-shirt ha. So, masaya ako na kahit nakakaraan ng bagyo, binaha sila rito, nasalanta sila. Natawa pa ho sila, nakangiti pa rin ho sila rito. Kahit mainit na, actually pawis na ho kami, tanghaling tatang na. Pila pa ho sila. Isa-isa rin nating binisita at kinamusta ang iba pa nating nakapila. Lahat makakatanggap ng ayuda at saka t-shirt ha. Okay, para sa inyo lahat yan ha. Nakakataba ng puso ang init ng pagtanggap nila sa atin. Bata, matanda, lahat nakikisa at nakikisaya. Patunay lang na hindi talaga patitinag ang mga Pinoy sa gitna ng anumang pagsubok at sisikapin pa rin harapin ang panibagong bukas na puno ng pag-asa at may mga ngiti sa mukha. Ano mga binibenta mo dyan? Nagbenta na ako nito dati sa dagat eh. Kung naalala nyo dati, nagbenta rin ako ng mga ganito, mga ice cream sa gitna ng dagat. Kano tong benta mo? 20 po. Ilang piraso lahat to? Value 150 pieces. 150 times 20, magkano yun? 3,000. 3,000 pesos. Papakyawin ko na lahat to, ha? Pamigyan na natin to sa lahat ng mga kababayan natin. Oh, bigyan mo lahat ng ice cream, lahat na nakapila dyan. Mga nainitan, bigyan nyo ng ice cream. Kasi alam ko nainitan kayo. Ice cream para sa lahat. So bukod po sa mga ayuda at mga food packs na mga dala natin dito sa Baseco Compound, dito sa may port area, meron din ho tayong medical mission. So ito ho yung mga volunteer na mga doktor natin, chine-check up po lahat ng mga kababayan natin, simula mga senior citizen, mga sanggol, kasi dala ho rin natin yung mga SV mobile clinics natin, may mga laboratory po yan, X-ray, ultrasound, ECG, lahat po, blood chem, dyan malalaman lahat ng problema nila sa katawan. So, Nay, kamusta ka? Na-check up ka ba? Buntis ka ba, Nay? Ha? Ilang months? Buka mo na, ha? 3 months. Prince, ano mga nireseta sa kanya? Yung nireseta po sa kanya, multivitamins po at paracetamol. May mga libreng vitamins din kami para sa mga kababayan natin. Hatid po ng Front Row, Lux Protect. Papa-ECG ka niyan, tsaka papa-X-ray para malaman natin anong resulta. Mabilis naman yung resulta niyan para maresetahan ka niya ng dapat mong gamot, ha? Dito lang yan sa Dear SV. Masaya at punong-puno ng pag-asa ang mga kapuso natin dito sa Baseco sa munting regalo at serbisyong ipinabot natin sa kanila. Ubot, lagnat, kawawa naman yung baby. Sige, dito tayo sa doktor. At sa gitna ng kasiyahan, isang lola ang pumukaw sa atensyon ko. Nay, kamusta ho kayo? Ha? Napansin ko kayo, Nay. Nandito kayo nakaupo.
Buti nakakuha ko kayo ng mga ayuda namin. Ako lang po naghanap po na ako lang nag-iisa sa bahay. Pangalawa naman ako Ay, ikaw lang. medyo pero niya ba? Ilang taon na ho ba kayo? 29 na po. 79. Anong ginagawa niyo trabaho ngayon? Naghanap po ng kawalan. Nagwawalis. Street sweeper ho kayo rito. Ano nangyari sa inyo nung nakaraang bagyo? Nagbapunta po kami. Ha? Nagbapunta kami dahil Evacuation. Pagkatapos nung baha, anong ginawa nyo? Dahil street sweeper kayo rin yung naglinis. Grabe, binaha na sila. Pagkatapos ng baha, siya pa rin yung naglinis. Ano pangalan nyo, Nay? Marianita. Mariani- Cruz ako. Marianita de la Cruz. Mukhang malakas pa kayo, Lola. Ha? O anyway, papacheck up ko pa kayo, Lola, ha? O tara, samahan ko kayo. So, dito ho kami. Medyo may konting pila lang, pero susunod na si Lola Marianita. Afternoon po, ano pong ipapacheck up? Nakapagpa-x-ray na kayo dati? Nagpa-ECG na rin po kayo dati? Na-try niya na po magpa-ECG dati? Papagawa po natin yan ha. Sige, Doc. Kasi, Doc, sumisikip na yung dibdib niya. Hindi niya alam anong problema. So, Nay, sabi ni Doc, papa-ECG ka niyan, tsaka papa-X-ray para malaman natin anong resulta. Mabilis naman yung resulta niyan para maresetahan ka niya ng dapat mong gamot, ha? Tara, Nay, samahan kita, ha? Salamat po, Doc. Salamat, to. So, sasamahan ko si Lola para ma-check yung kanyang katawan. So, Nay, unahin natin dito sa X-ray room natin, ha? Dito ka magpapa-X-ray. So, ang maganda rito sa mga mobile clinic natin, kompleto yung equipment natin from ECG. Ito yung X-ray machine natin. Kuya, bahala sa kanya. Mabuti na lang, express din ang resulta mula sa ating mga mobile clinic para masiguradong tama ang mga gamot na ibibigay natin kay Lola Marianita. So, pagkatapos ma-X-ray ni Nanay, nandito naman tayo sa ECG. So, ini-ECG siya ngayon. Ito, may mga nakakabit sa katawan niya. Tingnan niyo ho rito, nandito yung ECG machine natin. Nay, okay ka lang, ha? Kaming bahala sa'yo, Nay, ha? Okay. So, piniprint na agad yung resulta ng kanyang ECG. Ganun kabilis. Kakalagay lang ng mga sa katawan ni Nanay, may resulta na kaagad. So, babasahin na ito ng doktor at bibigyan natin ng libreng gamot at maintenance medicine si Nanay. Thank you, Tate. Nakilala rin natin si Nanay Rosel na ipinapa-check up ang may sakit na apo matapos umabot hanggang leeg ang baha sa kanilang bahay. So si Ate Rosel Miranda, volunteer ko dito sa barangay. Siya na yung nag-aalaga ng apo niya. At ano bang nararamdaman ng sakit nila ngayon? May mga rashes siya. Oo, may mga sugat siya, Dok. So, Nay, papacheck up natin yung mga apo mo, ha? Nakakuha na ba kayong ayuda kanina? O, yan. So, bukod sa ayuda, libreng gamot, tsaka libreng konsulta sa doktor, ha? Maraming salamat sa iyo, tsaka kay Lili po, makarating kayo dito. Oo. Maraming salamat, mga taga-Paseco! Masaya ba kayo? Okay, masasarap na pagkain ang dala namin. May kasama pang t-shirt yan. Susuot yung t-shirt, ha? Susuot yung t-shirt na bigay ko. Ako mismo, nagulat sa katatagang ipinakita ng mga taga-Baseco na sa likod ng matinding pinagdaraanan, nakuha pa rin pansamantalang isang tabi ang kalungkutan at tanawin ang pag-asang may darating na mas magandang bukas para sa kanila. Salat man sa yaman, hindi lahat ay may tatag ng loob na harapin ang dumarami at mas tumitinding mga problema.
Pero para sa mga taga Maynila, mas matatag na pananalig sa may kapal ang nagbibigay sa kanila ng inspirasyon para patuloy nilang harapin ang bawat hamon ng may tapang at paniniwalang darating ang mas magandang kapalaran para sa kanila. Magkasama pa tayo hanggang dulo, ha? Love you. Salamat po. Salamat po, SB, sa bumaba ka sa aming barangay. Marami kang natulungan. Sa lahat na ng tumulong, nagpadala pa lang ng mga medical dito, yung si SB po. Maraming salamat sa tulong niyo po. Kasi bihira lang po dito magkaroon ng medical eh. Kuya SB, maraming salamat po sa inyo at marami po kayong matulungan ng ibang tao. Dala po yung mga mahihirap. Madalas, sa panahon ng kagipitan natin nakikita kung sino ang mga handang manatili at tumindig para sa atin. Gaano man kadilim at kahirap ang danasin, dito natin nararamdaman ang init ng pagdadamayan at pagtutulungan na lahat ay magkaroon ng pagkakataong bumangon at magsimulang muli. Ang kwento ng Manileño ay kwento ng bawat isa. So bukod po sa mga ayuda at mga food packs na mga dala natin, meron din po tayong medical mission. May mga libreng vitamins din kami para sa mga kababayan natin. Hatid po ng Front Road, Lux Protect. Papa-ECG ka niyan, tsaka papa-X-ray para malaman natin anong resulta. Mabilis naman yung resulta niyan para maresetahan ka niya ng dapat mong gamot, ha? Ito ang kwento ng ating laban, isang laban na puno ng pag-asa at tiwala. Pagkatapos nung baha, anong ginawa nyo? Dahil street sweeper kayo rin yung naglinis. Grabe, binaha na sila. Atas ng baha, siya pa rin yung naglinis. Bukod sa ayuda, libreng gamot, tsaka libreng konsulta sa doktor, ha? Maraming salamat sa inyo at kay Willie po. Makarating kayo dito. Oo. Tiwalang gaano man kabigat ang mga dagok ng buhay, ang tunay na lakas ay nagmumula sa pagkakaisa at pagtutulungan. Ay, gaano man karami yan, natapos natin. Maraming salamat sa Diyos. At kita-kita ho tayo sa pagbabalik namin dito sa Baseco. Maraming salamat. Muli, ako si SV, Sam Versosa, at ito ang Dear SV. Maraming salamat po, Sir SB! Nandito tayo sa Baseco Compound para kilalanin ang isang tricycle driver. So dito, nag-aantay lang yan ng pasahero. Ngayon, ako naman ang magbibigay ng konting tulong sa'yo. So ang unang regalo ng Dear SB para sa pamilya mo, Dave, ay ito.